Ang tanong ko, ang dami nating abogado dyan sa panel. Mag-usap-usap na kayo. Pag-file kayo ng mga kaso na mga dapat, bagamat alam natin na ngayon, hindi makikinig sa inyo pati korte. There is no such thing as rule of law now. Ang law ngayon, si Bongbong. Kaya ako, loyalist ako eh. Loyalist talaga ako ni Marcos. Kaya ako bilib sa kanya, nagagawa niya talaga ang sarili niyang batas. Pero ang tanong ko, papayagan niyo ba? Ako papayagan ko. Eh, kaya ako dito. Pero kung kayo, may angal kayo, eh, papayagan. Ganun lang yun. Napapayag ako. Mag-isa lang ako. Hindi ko susundin. Hindi ko gusto sundin niyo ako. Eh, kung kayakan man ako oo. Dahil sa pagmamahal ko sa tatay ko. Ibibigay mo sa, ano na, Gabriela, no? Gabriela. So, medyo ano yan eh. Hindi ako kanunod LTO, ha? Hindi ko binoto yun. Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun. Yun lang po. Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya pinabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Well, the people have spoken. You know, I don't know the merits of the case. Pero malaki katanungan dahil Duterte Youth is si kalaban ng partido, diba? Tapos Abante, tsaka Joey Uy, may botohan. Then suddenly, bakit nag-design ng COMELEC? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, nagsalita ng tao, hayaan na lang ang boto. And then, that's why babalik po ako sa sinasabi ko kanina, sobrang kapangyarihan na naibigay natin sa COMELEC under the Constitution. Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala tayo lahat mapuntahan, sila din eh. Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break down those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamatawi. So that's why we will continue to push for a constitutional convention to solve these excessive powers we have given these departments and offices, specifically the Office of the President, Congress, COMELEC, and the Police. Nakakatakot po ang kapangyarihan na naibigay natin sa police. Police lang yan, for heaven's sake. Agents of persons in authority. Hindi pa yan binoto ng tao. Pero kung damputin at ipatupad ang batas, sila na rin po ang batas na mga taong nagsasalita ng katotohanan within the purview of their freedoms ay kayang damputin at magsampa ka na lang ng kaso. You know, so, si Harold, 4 na pong warrant ang binibail nito. Hindi tumitigil, mabuti na lang hindi tumitigil. But if they can do it to someone as vocal, as transparent, as known as he is, and he can do that to any one of us. President Duterte was picked up with an invalid and questionable warrant. Pastor Kibuloy was raided and picked up with a questionable warrant for arrest. They can do that to anyone. So, yan po ang point ko. We need to work on something to remove those excessive powers that given the police. Sa akin, ang police, lokal lang dapat yan. May masundalo tayo for national issues and national concerns, international conflicts. Pero, kaya napakalaki ng problema ng droga, napakalaki ng problema ng kriminalidad, dahil sa police din po nakakabit ang lahat ng yan. I've been councilor of the city of Manila and I chaired the committee on police. Peace and Order, Fire and Public Safety. Wala akong criminal activities sa isang lungsod na magpo-promulgate at lalawak ng hindi alam ng pulis at ng mayor.
Walang kriminal na mag-i-exist sa isang lugar. Wala ko tayong kasamang polis dito eh. Walang mag-i-exist. Ayan si Sir. Alam ni Sir po yan. And I will stand by my word because I've worked with the police for decades. Wala pong kriminal na mag-i-exist sa isang lugar, kahit barangay at syudad na hindi kilala ng pulis. At kung yan pong kriminal na yan, droga, magnanakaw at rapist, kahit ano, mananatili dyan, it is only because the police allows them to stay. Pero pag ang mayor at ang police nag-decide, walang droga dito, sinabi ng mayor, walang whatever dito, wala po talaga yan. Walang mananatiling kriminal at droga sa isang lugar na hindi pa hihintulutan ng mayor at police na buhay. Lilipat, mayari, Manila, lilipat ang naman ng Pasay, lilipat ang Quezon City. Ganun lang po yan eh. So, but then, paano natin pipigilan yan kung ang kapangyarihan na nanguhuli national? So, pag nagloko yung sa taas, tamimi na po lahat ng ground commanders dyan. So, we have to break that power for our own good. Niliwanagin ko lang po, no? Hindi naman lahat ng pulis ganun, no? Ito yung personal experience, so i-play lang, no? Alam niyo ba yung 10 PNIDG na nakakulong ngayon, no? Na adolescent. Ako po yung gumawa ng kaso dahil kinidnap nga, kinidnap tapos yung dalawang Pilipino ay ano pa, no? Tinantingan ng baril sa kapan. At ngayon umuusad na, no? At sila tumulong sa amin doon, yung INEG. No? Yung INEG, ano, sila ang tumulong para malikom ng ebidensyang karagdagan para maging solid yung kaso namin. Ang paano siguro yung follow-up namin dahil yung mga ibang private individual na kasama, yung mga katabi ng mastermind dito, eh hindi pa na so dahil patuloy pa rin yung ginagawa nila, hindi na namin papuhat-puhat na rin yung iba pang although ano na yung informasyon, no? Meron kami mga request na sa mga so, hindi po lahat, gano'n, no? Kasi nadi-demoralize, nakaka-demoralize naman kung yung masama talaga naman. Ayun po, no? Okay. Thank you very much. Anyway, Reco, may I ask you to give that last closing statement before we cut? Kasi I want to dismiss it already. Sir, mag-ano lang po. Okay. Dear friend, Mauulit din. Hindi yung magbukas ang Kongreso. I'm telling you, what is happening today happened already during the time of ERAP. Doon sa Senado nag-umpisa, nagsayaw-sayaw pa si Desi Ureta. Ito, masasayaw-sayaw siguro si Tambarolos doon sa Kongreso. It will trigger something. Yun ang komentaryo ko. Pero ito ang tanong ko. Ang daming criminal offense and they are not included dun sa election-related. Ang election-related, tungkol sa proseso. Proseso ng eleksyon, electoral process. But that is not included sa immunity. Sa mga sinabi nyo, napakaraming criminal action outside of the process. Katulad, kriminal yun yung itatwart mo ang tanong ko, ang dami nating abogado dyan sa panel. Mag-usap-usap na kayo. Pag-file kayo ng mga kaso na mga dapat, bagamat alam natin na ngayon, hindi makikinig sa inyo pati korte. There is no such thing as rule of law now. Ang law ngayon, si Bongbong. Ako, loyalist ako eh. Loyalist talaga ako ni Marcos. Kaya ako bilib sa kanya, nagagawa niya talaga ang sarili niyang batas.
Pero ang tanong mo, papayagan nyo ba? Ako papayagan ko. Kaya ako tituloy. Pero kung kayo, may angal kayo, papayagan. Ganun lang yun. Napapayag ako. Mag-isa lang ako. Hindi ko susundin. Hindi ko gusto sundin nyo ko. Ko kaya naman ako oo. Dahil sa pagmamahal ko sa tatay niya. Hindi ba? Ganun lang yun. Pero hindi ko siya mahal. Thank you. Ngayon, nakarinig ko yung mga sinasabi nyo. Baksyo kayo. Ganun lang yun. No? Sige, salamat. Sir, comment lang po ako doon sa... Simple, maganda. Sir, comment lang po ako doon sa initial na sinabi nyo na ayaw namin ng revolusyon. Gusto po namin ng revolusyon. Pero tama po yung sinabi nyo na gusto namin ng election revolution. Wala po kasing, isa po kasing importanteng elemento ng revolusyon, suporta ng tao. Wala pong magtatagumpay na revolusyon pag walang suporta ng tao. Tama po kayo, we want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po namin pukawin yung damdamin ng ating mga kababayan. Gusto namin ang pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan, ng ating demokrasya. Kailangan po nating bantayan para hindi maulit yung mga nangyari nitong nakaraang eleksyon na marami pong violation pati sa karapatan ng tao, pati sa karapatan ng mga botante. Hindi nila nalaman kung sino-sino ang mga kandidato, ipinagbabawal ang paglagay ng tarpaulin pagka hindi ka nasa administrasyon, ipinagbabawal ang pagkampanya o pakikipag-usap o pag-participate sa electoral process pagka ang sasalihan mo kalaban ng nakaupo. We have to change all this po. Ayaw po namin mangyari ito sa 2028, which is why we're saying we want electoral revolution. Salamat. Okay, I think that's a very fitting statement. Okay, last please. Yung ano po, sa mga nagdadrive dito, kung titinin nyo yung dashboard, may makikita kayong tachometer, may nasunod doon RPM. Ang ibig po sabihin ng revolutions per minute. Kada minuto, thousands of revolutions, no? Hindi natin kailangan maghintay until 2028 election. Dahil ang election, although mukhang once every 3 years, pero meron tayong batas, ang election, every year there should be 2 elections every year under 397 of the Local Government Code. Ang kandidatong tumatakbo doon ay mga proyekto, hindi politiko. Ano po yun? Tuwing barangay assembly, dapat ang trabaho ng barangay pinapakita sa tao, ito ang mga proyekto, pagbotohan nyo. Walang sumusunod doon. Walang sumusunod. Pero tingin ko mayroong isang susunod doon. Tingin ko yung municipality of Reyna Mercedes will be the first in the Philippines to implement that law. Medyo kalampakin nyo. Ibigyan natin ng deadline, the municipality of Reyna Mercedes na i-implement yung batas na yun wherein ang kandidato ay proyekto, hindi politiko. It must be done twice a year. Every barangay assembly day, every 4th Saturday of March and every 2nd Saturday of October. Bigyan natin ng deadline yung ating superstar. Implement it, be the first in the Philippines to implement that. Another point, yun ang sasabing wala ng pag-asa. May question po si Brother Rod Cornejo, is there foreign power involved? Meron po, yung nag-uumpukan yung dalawang superpowers, US and China. Yun, illegal ho yun. Pero there's a legal way to do it, a lawful way to do it for a foreign power, for a global power to intervene. Meron po sa United Nations. Ang problema natin dito sa elections, pwede natin i-akyat sa United Nations yun. Allowed yun. Since September 21 last year, United Nations Pact for the Future, pumirma ang Philippines. Yes, pwede mag-intervene ang United Nations into domestic matters, including electoral matters. So actually nag-prepare na ako. And sana,
sabay-sabay tayo at exactly June 30, 12 noon, kung transition of power from the outgoing incumbents to the incoming new batch, isend sa United Nations lahat ng pinag-usapan natin dito, pati yung video kanina. That is allowed by international law na hindi natin ginagamit. Yung ICC, International Criminal Court, wala pong jurisdiction in the Philippines yun. Pero tinaman, nadukot nila yung President. Yung United Nations, meron pwede natin iakyat ang ating hinanakit sa elections. Nagtataka sila bakit hindi natin ini-invoke yun. May jurisdiction sila, hindi natin ini-invoke. Yung ICC, walang jurisdiction, nakadukot ng President. So, come June 30 this year, sabay-sabay, it's at exactly 12 noon, isasend, email lang yun allowed by email yun isasend sa United Nations lahat ng mga grievances natin sa elections natin ngayon. Yun po lang. Okay, I didn't know that. So, meron po na. Okay, so I would like to end already, okay? Once and for all, this forum. Maraming salamat sa inyo. And remember, we're not suggesting armed revolution, but action revolution. Okay, thank you very much. Maraming salamat and have a nice day all of you. And also are here to explain the problems in the Constitution, in the law, in the budget, abuse of power, malaman ng taong bayan. Then we ask them where do we bring our country from here. Tutunin po natin lahat para sa bansa yun. Yan po ang purpose ng aming forum. Here, nakita natin, ito po ang lumabas sa komento ng ating mga kasamahan. Peaceful ang gusto nila, peaceful revolution, election revolution. May spiritual revolution pa. Spiritual revolution, merong revolution may Colonel Litran. Iba-iba ang issues ng Pilipino. Lahat yan tinatanggap natin at lahat yan gusto natin mapakinggan. Dalawa lang ang mahalaga. Malaman ng Pilipino anong totoo, anong sitwasyon, and malaman ng lahat anong gusto ng Pilipino. Yun nga sir, tanong, you're under the Marcos administration. Tapos naku-over power talaga tayo. Yun yung kahit anong election nga, yun lang yung kapangyarihan ng taong bayan. Pero ano pa rin, allegedly manipula pa yung election natin. So ano gagawin natin na matiyak na itong mga dapat na gawin, mga hakbang na dapat gawin ay mangyari under the Marcos administration. Possible ba yun? May pag-asa? Yun o, itanong natin sa tao. Sa tao ba? Tanong natin sa tao. Sa ganitong sitwasyon, na sinasabi mo parang hopeless na under the Marcos administration. So what is the right thing to do? Let's ask our lawyers, let's ask our soldiers, let's ask the farmers, let's ask the youth. What should we do? What can we do? And when do we do it? And who will do it? Ayong lahat. Sir, so I want you to ask. So tama sir, pinapakili mo ngayon ang tao. They should decide. I think the reason why we are on here is we've reached a crossroad. We went through the election and we don't believe in the credibility in the result. Pero tapos na. So where do we go from here? Mga tao, advocates like Harold, we've been anti-advocacy since 2013, 2007. Puputi na po ang balbas ko, mauubos na ang kabataan ko sa advokasya. We're still fighting the same issues: corruption, pork barrel, electoral fraud, abuse of power. So where do we go from here? Yung general natin, nag-retire na, yung mga abogado natin, puti na ang buhok. Mga kabataan natin, where do we go from here? So, I think we're at that point right now na tanungin natin, ano ang dapat gawin, ano nangyari, nasan tayo ngayon, ano ang dapat gawin, sino gagawa, kailan gagawin. So yan po, I'm 10 years older than my friend, so I'm happy to see na, kami dalawa, I'm sure marami pa dyan na susunod sa atin. I'm probably good for another, 2-3 presidential, 4 presidential elections, and then after that, I'm probably good for another 5, 6, 7 presidential elections, and then the youth has to know and be informed and participate
and carry on the fight that our young heroes started in 1896 dahil lahat tayo Pilipino. So yan po ang ating sinisimulan ngayon. Chairman, bago kita bitawan, may other questions lang ko in other topics. But, attorney, ano yung stand nyo doon sa panawagan na election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagaan ng ating demokrasya. Ang kalayaan po natin, ang foundation po niyan ay ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot, na hindi revolusyon ng sagot, ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Sino, sir? Yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay solusyon, yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgega na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positiba po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Okay. Sir, thank you, attorney. Sir, ito last na lang po kasi kanina na-mention ni Sir Metran yung about, ni Sir Sitoy po, yung about sa impeachment na yun, ang plano po talaga, ang role po talaga ng impeachment is for 2028 elections. Naniniwala po ba kayo dyan na may kinalaman yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections? Yeah, definitely. Ako, the impeachment is both a legal and political process. So nakikita natin na it's very political right now. The impeachment is, to my opinion, is not really about abuse of power, corruption, or betrayal of public trust, but it is about eliminating a very strong contender in 2020. So, gawa ng mga politiko yan. Kaya panuorin natin kung anong mangyayari, panalangin natin at gawin natin ang tama. Kaya ang tanong na naman po dyan, anong gusto nyo? Election o revolution? Sa gitna ng, ng current impeachment, lumutang po yung pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte as one of the contenders for PDP Laban on 2028 elections. Your reaction to this? Ang pagkandidato is open for anyone. We're looking for young, courageous, and wise leaders, new leaders. Pwedeng matanda, pero bata ang puso at ang makabago pag-iisip. Pwedeng bata, whatever. But bukas po yan para sa lahat. At in fact, ako po ay nananawagan sa magagaling ng mga leaders at mga kabataan, mga Pilipino ng mga mahal sa bayan, katulad ni Atty. Harold Respicio, Sebastian Duterte, to come out and lead the nation to where it's supposed to be. Baguhin natin ang dapat baguhin, itigil ang dapat itigil. Let's pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa bayan natin. Ayan. Okay. Thank you, sir. Thank you, Chairman. Alright. Pero power statement. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga commissioner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat may pagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Bilgega. At
Kung hindi natin magawa sa mamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko ulit ang tanong, hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa huli. Attorney, Ate Melby po, gusto ko lang po yung reaction sa kahapon, interview po ni Ted Parlon, si George Garcia. Sabi po niya doon na nabigla po siya nagulat, pero tila daw nababalik siya. Ano po reaction niya? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo nung eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion, ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang ng bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misinterpreted daw, binaliktad daw siya. Ang ibig sabihin daw nun, ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po, magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? 3! Kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo? Kung anong ibig sabihin ng sinabi niya? O yung palusot ni Chairman George Garcia? Tapos na. Election o revolution? Siyempre, revolution na. Ang expression na mag-election. Uy, magaling kayong dalawa magsalita. Oo, ang galing. Ang galing. Oo, ang galing nyo. Charismatic kayo dalawa. At least Talagang dapat partner kayo siyempre. Binoto kong party list kasi. Ang galing yung dalawa magsalita. Smooth. Tayo election resolution. Guys, squeeze pa ng konti. Okay. Replay. Oh, sir. Ready? 1, 2. Okay. Ano bang hand signal? Hand signal na. Okay, thank you very much. Okay.